Proverbs chapter 8. Di nyo ba naririnig? May sinasabi ang karunungan. Nilalakasan ng kaalaman ang boses niya. Nandun siya sa mataas na lugar. Sa tabi ng kalsada, sa mga daanan, nakatayo siya. Sa tabi ng gate sa harap ng bayan, sa daanan papasok, nandun siya, malakas, na nagtatawag. Nananawagan ako sa inyong lahat. Kayong mga nasa mundo, makinig kayo. Kayong mga walang alam, matuto kayong mag-decide ng tama. Kayong mga bobo, matuto kayong mag-isip. Makinig kayo. Mahalaga ang sasabihin ko. Sasabihin ko kung ano ang tama. Totoo ang mga sasabihin ko. Ayaw na ayaw ko ang nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi ko, tama. Wala akong iniiba o binabaluktot. Lahat ng mga ito, malinaw sa mga nakakaintindi. Tama ang mga ito para sa mga may alam. Piliin nyo ang teachings ko kaysa sa silver. Mas mabuti ang maraming alam kaysa magkaroon ng purong ginto. Mas mahalaga pa ang karunungan sa mga alahas. Lahat ng gusto mo, hindi mako-compare sa karunungan. Ako si karunungan, marunong ako mag-isip, matalino ako, at tamang mag-decide. Ang may takot kay Lord ayaw sa masama. Ayoko ng taong mayabang at sobrang bilib sa sarili, sa masamang ugali at nagsisinungaling. Magaling ako mag-advise at marunong sa buhay. Matalino ako at malakas. Dahil sa akin, marunong mamuno ang mga hari at patas ang nagagawang batas ng mga leaders. Sa tulong ko, nakakapag-lead ang mga nasa pwesto at yung mga nasa kapangyarihan maayos na namumuno. Mahal ko yung mga nagmamahal sa akin at makikita ako ng mga matyagang naghahanap sa akin. Mayaman ako at may karangalan. May kayamanang magtatagal at masaganang buhay. Mas mahalaga pa sa gold ang makukuha sa akin kahit yung pinakapurong gold. Mas okay pa sa purong silver ang kaya kong ibigay. Namumuhay ako ng tama. Ginagawa ko kung ano ang patas. Pinapayaman ko yung mga nagmamahal sa akin. Pinupuno ko ng mamahaling bagay ang mga bahay nila. Ako ang unang-unang create ni Lord. Ginawa niya ako noon, bago pa ang kahit ano. Noon pa man, binuunan niya ako. Sa simula pa lang, bago nalikha ang mundo, nandun na ako bago pa magkadagat. Wala pang mga bukal na sagana sa tubig. Bago pa ginawa yung mga bundok, bago pa yung mga hills, nandun na ako. Hindi pa na-create ang lupa at mga bukid nito, wala pa kahit isang dakot ng lupa sa mundo. Nung nilagay ng Diyos ang kalangitan, nandun na ako. Nung inuhit niya kung saan magmimit ang langit at ang dagat, nung nilagay niya ang mga ulap sa langit, nung binuksan niya ang mga bukal sa ilalim ng dagat, nung sinabi niya kung hanggang saan lang ang dagat at inutos sa tubig na huwag lalampas doon. Nandun ako nung nilagay niya ang pundasyon ng mundo. Nasa tabi niya ako. Parang magaling na architect. Araw-araw ko siyang napapasaya. Lagi rin ako masaya kasama siya. Masaya ako sa mundong ginawa niya. At natutuwa ako sa lahat ng mga tao. So ngayon, mga anak, pakinggan niyo ako. Gawin niyo ang sinasabi ko at sasaya kayo. Makinig sa tinuturo, maging matalino, huwag niyong baliwalain ang mga ito. Masaya ang taong nakikinig sa akin. Yung araw-araw nag-aabang sa may gate ng bahay ko, naghihintay sa may pintuan. Pag nahanap niyo ako, nahanap niyo na rin ang buhay. At matutuwa si Lord sa inyo. Pero yung hindi makakahanap sa akin, mismong sarili ang sinasaktan. Lahat ng ayaw sa akin, gusto ang kamatayan.